Follow us on Facebook at fb.com/pacboyanime. Patawad po, Miss Minchin. Kasalanan ko pong lahat ng ito. Sarah, baka hindi mo alam. Kilala ko kung sino may gawa nito. Nakakagulat na si Peter at ang tagalinis ng chimney ang may gawa ng mga ito. Siguro inutusan mo sila para nakawin ito. James, itapon mo ang mga pagkain na yan ngayon din. Masusunod po, Miss Minchin. Emily! Sarah, simula ngayon ay hindi na kita papayagang patirahin pa dito sa atik. Halika! Diyan ka! Sabi ni Miss Minchin, dito ka na matutulog simula ngayong gabi. Diyan ka na simula ngayon at matulog ka ng mahimbing. Umaga na pala. Magandang umaga, Emily. Nakatulog ka ba na mahimbing? Emily, alam mo ba kung nasan tayo? Nandito tayo ngayon sa kwadra ng dati nating kabayo na binigay ni Papa sa atin. Baka kainin kita, huminahon ka lang. Pero Miss Sarah... Oh, heto. Alam mo ba, Emily? Masaya ako kapag naaalala ko noong araw ng dati nating kabayo na nakatira noon dito sa kwadra. Kailangan ko pumunta sa kusina. Alam ko malulungkot ka dito pero kailangan muna kitang iwan dito, Emily. Patawad po, Papa. At dinala ko po kayo dito. Mama, patawarin niyo rin po ako. Sige po, aalis na po ako. Miss Sarah! Miss Sarah?
Ikaw pala, Becky. Miss Sarah, alam niyo po ba nag-alala ako sa inyo kung saan ka pinatulog kagabi? Ayos lang ako, Becky. Nakatulog naman ako na maayos sa mga dayami. Ano? Pinatulog ka nila sa kwadra? Tama ka. Napakadilim sa kwadra. Dahil sa nangyari kagabi, wala na akong magawa pa, Becky. Miss Sarah? Sarap talaga ng tulog ko kagabi. Nakatulog ka ng gusto dahil sa lambot ng iyong kumot. Magandang umaga po sa inyo, Mr. James at Mrs. Molly. Magandang umaga po sa inyo. Gising na pala kayong dalawa. Alam nyo kasi, pinag-uusapan naming dalawa ni Molly ang kumot na galing sa iyo kagabi. Anong problema? Bakit mukha kayatang parang nadismaya dahil basta kami ang gumamit ng iyong kumot? Ha, ganun ba? Naku po, hindi. Hindi po, Mrs. Molly. Si Miss Minchin ang nag-utos na kaming dalawa na ang gagamit ng kumot. Hay nako. Tigilan na nga natin itong walang kwentang usapan na to. Simulan niyo ng paghahanda ng agahan. Masusunod po, Mrs. Molly. Mama Sarah! Ikaw pala, Sarah. Kayo pala, Lottie Ermengarde. Mama Sarah, alis ka lang ba? Alam mo kasi, nakita ka namin pinalabas sa dormitoryo kagabi. Akala namin pinalayas ka na dito. Tama siya. Hindi nga ako nakatulog sa pangyayari. Maraming salamat sa iyo, Lottie. Pati na rin sa iyo, Ermengarde. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako pinaalis dito. Nakita niyo naman, nagtatrabaho pa ako dito. Kung ganun, Mama Sarah, saan ka bang kwarto nila dinala kagabi? Kung saan ba ang kwarto ko? Doon lang naman... Gusto niyo bang malaman, ha? Mula nang magalit si Miss Minchin na gusto sa kanya kagabi, pinalabas na siya ng dormitoryo at alam niyo ba kung saan siya natutulog? Pinatulog na siya sa kwadra. Ano sa kwadra? Sa kwadra? O, di ba? Tama ako, ha? Sa tingin mo ba, magsisinungaling ako sa kanila? Bakit hindi na lang kaya ikaw magsabi sa kanila? Oo, tama sinabi mo, Lavinia. Doon na nga ako natutulog sa madilim na kwadra. Kita nyo na, tama ang sinasabi ko. Narinig ko lang naman kasi ang usapan. Ang dati nating kaklase na si Miss Sarah ay nakatira na ngayon sa kwadra ng dati niyang kabayo. Sarah! Mama Sarah! Magandang umaga po sa inyo, Miss Minchin. Magandang umaga po sa inyo, Miss Minchin! Magandang umaga. Magandang umaga din sa inyo. Magandang umaga po. Tumahimik ka! Ang lakas naman ng loob mong batiin ako. Hindi ko pa nakakalimutan ng mga nangyari at di pa kita pinapatawad. Pero ate naman. Umalis ka sa aking harapan. Bumalik ka na sa kusina ngayon din. Opo, masusunod po, Miss Minchin. Sarah, huwag kang tatamad-tamad. Total, taglamig na. Ikaw na ang bahalang maglagay ng uling sa fireplace sa bawat silid ng mga bata. Opo, masusunod po, Mrs. Molly. Halika na. Si Sarah? Ang bagal mo naman maglagay ng uling sa fireplace ng aming classroom. Sisipunin na tuloy kami. Paumanhin sa'yo. Basa kasi ang mga uling. Ang sabihin mo, gusto mo lang talaga magpainit dito sa kwarto.
Tumabi ka nga. Storbo. Mga bata, makinig kayo. Ipapakilala ko sa inyo si Madam Pascal ang magtuturo sa inyo ng salitang Pranses. Ano ba ginagawa mo dyan, Sarah? Wala ka nang kinalaman pa dito. Umalis ka na ngayon din. Opo, ngayon din po, Miss Minchin. Bonjour, Madam Pascal! Salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Mga bata, simula sa araw na to, ako na magtuturo ngayon. Brought to you by Hackboy Anime. Hugasan yung mabuti ito para magamit ang mga ito sa okasyon, ha? Miss Sarah. Bakit? Meron bang problema? Wala na kayong magagawa pa kasi hindi nyo na pag-aari ang mga ito ngayon. Kung ako sa inyo, hugasan nyo na lang ang mga ito. Ay, aray ko! Ang sakit! Aray! 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 Sarah, oras na para pumunta ka sa Opo, palengke. Mr. James. Baka nakalimutan mo, James. Ang bilin sa atin ni Miss Minchin ay huwag siyang palalabasin. Ha? Munti ko na makalimutan. Buti na lang at nabanggit mo sabihin sa akin yan. Tama ka dyan. Natatakot si Miss Minchin na baka bigyan ulit ni Peter si Sarah ng mga nakaw na pagkain. Naintindihan ko. Kung ganoon, si Becky na lang ang mamamalengke simula sa araw na ito. Masusunod po. Kung ganon, Miss Sarah, kailangan ko nang umalis. Siya nga pala, Becky. Kapag nakita mo si Peter, sabihin mo huwag siya mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Makakarating, Miss Sarah. Sarah! Nasaan ka ba? Marami pang gawain dito. Nandiyan na po, Mrs. Molly. Kumusta ang batang nasa kabilang bahay? Anong pinakahuling balita tungkol sa kanya, Ramdas? Ikinalulungkot ko po, pero may nagngangalang Becky at mag-isa lang siyang lumalabas para mamalengke. Ganun ba? Siguro naman ay hindi siya binigyan ng mabigat na parusa nung gabing nangyari yun. Sa tingin ko po, mabigat na parusa ang binigay sa kanya. Pati po ang kanilang pinagkainan. Kinuha na po nilang lahat at hindi ko na po nakita. Nakakaawa naman siya. Isampay mo ang lahat ng mga ito, ha? Opo. Patawarin niyo po ako. Sinira ko po ang inyong kagandahang loob na ipinakita ninyo sa akin. Lapit na kayo rito! Lapit na kayo! Mura lang dito mga suki! Lapit! Anong sabi mo? Sa kwadra ngayon natutulog si Sarah? Maniwala ka sa akin, Peter. Pinagbintangan ka pa nga ni Miss Minchin na isa ka raw sa mga nagbigay sa kanya ng mga masasarap na pagkain. Kasama ng mga mamahaling pinggan. Sumusobra na siya. Palaging sinasabi ni Miss Sarah sa akin na huwag ko raw siyang aalalahanin. Naaawa na nga ako sa kanya at hindi ko alam ang aking gagawin. Pero paano? Nakakaawa naman siya. Kung ganon, Becky, sasama ako ngayon sa'yo.
Ha? Hindi ako makapapayag na tratuhin nila ng ganyan si Miss Sarah. Hindi! Pero Peter, Ayos na ito. Kahit si Peter at ang tagalinis ng chimney ay hindi makakapasok dito. Tapos ang trabaho. Ha? Ha? Aba, meron pa pala mga pestin na gana nagtatago rito. Akin na yan. mga kaibigan, patawarin ninyo ako. Sarah! Pagkatapos mo dyan, tulungan mo ako dito! Masusunod po, Mrs. Morley! Pahamak ng mga taga! Buwisit kayo! Mga buwisit kayo! Oh, ikaw pala, Becky. Sarah? Ha? Ano, si Peter? Peter? Ikaw pala, Sarah. Peter, ano ginagawa mo dito? Sarah, alam mo kasi, pinuntahan talaga kita rito. Ha? Hindi ko matiis ang ginagawa nila sa yung pagmamalupit dito sa dormitoryo. Kung ako sa'yo, aalis na ako dito. Sarah, pakiusap, sumama ka na lang sa akin. Maliit at simple lang ang bahay namin, pero makakakain ka at makakatulog ka naman ng maayos. Kesa manatili ka dito sa lugar na ito. Sarah. Maraming salamat, Peter. Pero hindi pwede. Hindi ako pwedeng umalis dito. Pero bakit? Bakit ayaw mong umalis dito? Sana maintindihan mo, Peter. Alam mo kasi, kailangan ko maging matatag sa lahat ng pagsubok sa akin. Kapag umalis ako dito, matatalo lang ako ng aking kahinaan. Sarah! Davinia. Sabihin mo sa akin, bakit ba parang napakalaki ng galit mo kay Sarah? Ano ba ang nagawa niyang kasalanan sa'yo? Tinatanong mo ba sa akin kung bakit malaki ang galit ko kay Sarah? Oo. Hindi ako galit kay Sarah sa ngayon. Siguro dahil sa una nagpakita dito si Sarah at kasunod lang ako. Mas mataas ang level niya sa akin. Kasi mas mayaman pa siya nun kesa sa akin. Magaling siya sa princess kesa sa akin. At isa pa, mas maganda siya kesa sa akin. Pero biglang nagbago ang lahat. Mayaman ako at mas mahirap pa sa daga si Sarah. Mas malayo na ang kaalaman ko sa salitang princess kesa sa kanya. Isa na lang siyang hamak na katulong na nakadamit ng basahan at imposibleng gumanda pa siya kesa sa akin ngayon. Lavinia, pero bakit? Gusto mo pa talagang malaman ha, Ermengarde? Ang totoo kasi niyan, hindi ko nakikitang apektado si Sarah sa kabila ng paglaho ng kanyang kayamanan. Kaya hindi ko siya mapapatawad.
Miss Sarah? Bakit? Doon ka pa rin ba sa madilim na kwadra ng mga kabayo matutulog mamaya? Siyempre naman. Huwag ka nalang matulog doon, Miss Sarah. Malamig ang klima sa labas at baka mamatay ka sa lamig kapag natulog ka doon sa kwadra. Ayokong mangyari yun sa'yo. Pero... Sumama ka na lang sa akin at doon na tayo matulog sa kwarto ko. Kapag magkatabi tayo sa kama, maininitan din tayo at may kasama pa ako. Sige na. Becky! Akala niyo ba papayagan ko kayo? Ang utos sa akin ni Miss Minchin ay bigyan ko daw ng mabigat na parusa itong si Sarah. Becky, umakyat ka na ngayon din. Masusunod po. Mauna na ako sa'yo, Miss Sarah. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din sa'yo, Becky. At ikaw naman, pumunta ka na doon ngayon sa kwadra. Masusunod po, Mrs. Molly. Magandang gabi po sa inyo. Mahal kong Papa, handa na po akong umalis sa lugar na ito. Hindi ko na po kaya.